After this is our second episode of my fucking SMP. Oh, hey, my best friend. I'm so excited to play with him. He's my best friend. Don't mind my battery though. I'm so excited to play my best friend also. My best friend in the world. My bestest friend of the world. I'll get a purple bed. And my own base. I hate bees, so I'm gonna steal all of them. I'm gonna steal their house. It's now or never. Nothing at all. There's nowhere left to go when you reach the bottomless now or never. Is it all? For all we just rest. Is this how it is with a simple telephone call? You leave here with nothing at all. I'm already filming. Anyways, I gotta go get my. Anyways, I gotta get a dick. Just kidding. Rose toy. Okay. Ew. Just ew. So cute. Nahawi ang dilim sa wag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tama. Actually took sa iyong magagawa ay nagtitiwala, naglilingkod sa iyo habang may hinga. Sa bawat luha
hirap at ginhawa, ikaw pa rin naman. Sa bundok at kusa, ikaw ang iwana. Sa buhay namin ay wala nang iba, langit lagi ikaw. Oh. Thank you. Oh, it's so good. Pag-asa. Love it. Choose Total Nerve Care. Choose doctor prescribed Neurogen E. You went through just. Morning, Mom. Own your day. It's gonna be over. Yeah, I'm gonna spend then. Laging nandiyan ka at aking pagtulong. Ikaw ang higaya sa hirap at dusa, sa aking pag-iisa. Ikaw ang kasama. Kaibigan, ikaw ang sandigan sa bawat laban at di alalayan. Iwalay mo, walang alinlangan. Jesus, ikaw ang tunay na yaman. There's deforestation. Sa kaligayan, walang katapusan. Sa paraiso, buhay walang hanggan. Pagkasa ng puso, magpagkailan pa man, ako ay hindi mo iiwanan. Kaibigan, ikaw ang aking sandigan sa bawat laban, ako ay tulungan. Iwalay ko, walang alinlangan. Jesus, ikaw ang tunay na kaibigan. Sa bawat tagumpay, ikaw ang dahilan. Bawat kabiguan, ikaw ang katuwaan. Sa puso ko'y ikaw ang kayamanan. Kaibigan kita, walang hangganan. What was that? Where's this place? Kaibigan, ikaw ang sandigan sa bawat laban, ako ay sasamahan. Tiwalay buo, walang alinlangan. I'm just gonna sleep. Jesus, ikaw ang tunay na yaman. Yeah, we're sleeping now. Right?
Oh, my battery's cooked. I don't feel like charging it. I need to play. I'm good. Don't mind the Filipino language that my parents are singing. Guys, mind it. Guys, you guys do y'all or anyway, y'all are dumb. Yeah, just kidding. I'm just regarding you with the random noise next door. Okay. My classmate taught me. Y'all did not see that, right? Okay, I don't have enough. Denver, life now.
Don't mind the background. Just random music. And that's why here's nagging to get to go in here. Ah. Why is it so faulty, bro? Why are my blocks going missing? Anyways. Oh, I got fall damage resisted. I'm building my base first. Oops. Thank you. We'll fix it afterwards. My family's having a karaoke and I'm just playing and I don't give a fuck about it. Okay? There's 3 blocks. It's 3 blocks wide! Oh, cool. Now I just realized my house is that small. Dang it. I'll cook more. I'll cook. Oh yeah. Reach for my phone. Fresh. It's 4 blocks wide. Like what? That's how small my house Finally, we can actually finish.
nag-film ko. Bro, ito ka pa. So nakakatawa. How dare you? I worked hard on that. Oh, how dare you? I worked hard on that. Kung dumaraing mga iniisip, I give up. ikaw iiwan kapag iibig. Kung mahahawak ng buong higit, araw-gabi ako'y manalangin. Buhay ka palaraw, ihapiling Birch tree. aking pangamba't mga suliranin. Hilakap na lahat sa amang mahabagi. Looking for the spare wool in case Shelly comes. Please, speed, I need this. My house is kind of lightless. I live with my best friend. Please, speed, I need this. My mom is kind of homeless. I live with my best friend. My house is kind of homeless. My house is kind of lightless. I live with my best friend. I wanna make my house where some mobs would spawn. What the hell does this do? Sa tulad ko, ang halagang wala awa ang sasya. Kaya ngayon, iibig sa harapan. Salamat po, Ama, naunat ka. What's wrong with this? Dahil di ko na at tubig, pag-ibig nagtanging umibig ka. Sa pagkatiwala, salamat po, Ama, naunat ka. BPI Foxy Junior. Dahil alam mo, may maasahan ka para sa masama.
Ah. What the hell is this hitbox, bro? It's so small. Sa ama ay lagi iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, at siyang matiigan ng puso mo. I have a ladder. Kahit nalulumba ang pag-asang katalan, ang iyong ingatan, ang balisay na aral, yung panghawakan. Ano naman black hole? Nagdadaingan, huwag kang mabalisa sa anibagay. Sa Aba ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, Magandang araw sa inyong lahat. Judy Ann po ito. Alam nyo, bakit nyo hahayaan na manatiling puti ang buhok kung pwede naman itong mawala sa loob lang ng 5 segundo? Ito ang sikreto ko at ng mama ko, ang hair color stick. At ang dasal na sabay-sabay nilang binibigkas bago mag-almusal. Hindi man marangya ang lugar, puno naman ito ng pag-asa, isang bagay na matagal nang nawala sa kanila. Si Marco ay hindi na lamang basta tumutulong. Sa tulong ni Aling Rosa, nakapag-aral siya sa gabi. Tinulungan siyang kumuha ng mga kinakailangang papeles at unti-unting natuto siyang mangarap muli. Nay, minsang sabi ni Marco habang nag-aayos ng sirang upuan, kung hindi po kayo dumating sa buhay ko, siguro hanggang ngayon ganito pa rin ako. Ngumiti si Aling Rosa. Hindi ako ang nagbago ng buhay mo, iho. Pinili mo lang maging mabuti kahit mahirap. Samantala, ang mga anak niya ay patuloy na sumusubok bumawi. Hindi na sila umaalis agad pagkatapos tumulong. Nakikipag-usap sila sa mga matatanda, nakikinig sa mga kwento ng pangungulila, at doon nila unti-unting nakikita ang sakit na halos sila mismo ang nagdulot sa kanilang ina. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, biglang hinimatay si Aling Rosa. Nagkagulo ang lahat. Si Marco ang unang sumalo sa kanya. Nay, sigaw niya, nanginginig ang boses. Dinala siya agad sa ospital. Naghintay ang lahat sa labas, ang mga matatanda, ang mga anak at si Marco.
walang nagsasalita. Ang tanging laman ng kanilang isip, paano kung tuluyan na siyang mawala? Lumabas ang doktor matapos ang ilang oras. Stable na po siya, sabi nito. Pero kailangan na po niyang magpahinga. Huwag na siyang mapagod. Napaupo ang mga anak, umiiyak. Sa unang pagkakataon, hindi pera ang kinatatakutan nilang mawala, kundi ang kanilang ina. Kinabukasan, nagising si Aling Rosa at nakita ang lahat sa paligid ng kanyang kama. Si Marco, hawak ang kamay niya. Yeah, we can Ang mga vent. anak niya, namumula ang We're mata sa kakaiyak. animatronics and we can vent. Nay, mahinang sabi ng bunso, natakot po kami. Akala namin mawawala na kayo. Mahinang huminga si Aling Rosa. Lahat tayo may hangganan, sabi niya. Anyway, Ang tanong, ano ang iiwan natin? Tahimik silang nakinig. Kung may iiwan man ako, Bro, dagdag a niya, zombie guy in gusto this kong house. ito ay aral, na ang tao ay may halaga, bata man o matanda, may pera man o wala. Let's go. Sa mga salitang iyon, ramdam ng lahat ang bigat at lalim ng kanyang pinagdaanan. At sa sandaling iyon, malinaw na ang laban ni Aling Rosa ay hindi pa tapos dahil habang may buhay, may pagkakataong ituwid ang mali, maghilom ang sugat, at magmahal ng mas totoo kaysa dati, pagkaraan ng ilang araw. Pinayagan na si Aling Rosa na makauwi mula sa ospital. Oops. Hindi na sa barong-barong siya dinala, Anyways, kundi sa maliit na silid right. sa loob ng tahanang itinayo niya. Isang kwartong may bintana, may kurtina, at may liwanag na pumapasok tuwing umaga. Tahimik siyang nakahiga roon, pinagmamasdan ang mga aninong gumagalaw sa kisame, habang iniisip ang lahat ng pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Araw-araw may bumibisita sa kanya. Minsan si Marco may dalang balita mula sa paaralan. Minsan ang mga matatandang nakatira sa tahanan may dalang prutas o kwento. At madalas, ang kanyang mga anak hindi na may kaba, kundi may tunay na pag-aalala. Nay, sabi ng panganay isang hapon, nag-leave po ako sa trabaho. Gusto ko pong tumulong dito kahit pansamantala. Tahimik na tumango si Aling Rosa. Hindi na niya kailangan ng pangako, sapat na ang gawa. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting bumalik ang lakas niya. Hindi na siya kasing lakas ng dati, ngunit sapat para makalakad sa bakuran, makipagkwentuhan, at makinig sa mga taong natutong magtiwala muli dahil sa kanya. Isang umaga, tinipon niya ang kanyang mga anak at si Marco sa maliit na sala. May hawak siyang sobre. Matagal ko itong pinag-isipan, sabi niya. Hindi ko ibibigay ang lahat. Ngunit may hahatiin ako. Makalat ang balita sa buong komunidad ng mga nakatatanda sa Pilipinas. Isang 8 anyos na lola na inakala niyang habang buhay na siyang mabubuhay kasama ang diabetes. Biglang naging stable ang blood sugar matapos lamang ng 7 araw salamat sa isang simpleng herbal tea. Dati, labis ang kanyang paghihirap dahil sa pabago-bagong blood sugar, pamamanhid ng kamay at paa, mahigpit na pagkain, at higit sa lahat, ang matinding takot sa komplikasyon tulad ng pagkabulag, dialysis, at kahit pagputol ng paa. Pero matapos lamang ng 1 linggo ng pag-inom ng bitter melon tea bags araw-araw, buong tuwa niyang sinabi, "Stable na ang blood sugar ko, mas malakas ang katawan, mas masarap ang kain, at mahimbing ang tulog ko. Hindi ko akalain sa edad kong..." Anyways, we're back, but we're gonna go mining later because I got ambushed by zombies and then random stuff. Hey, hey, a bitch. Hey, a bitch. You gonna use me for Katinginan sila. Para sa inyo, sabi niya sa mga anak, may bahagi, hindi bilang gantimpala, kundi bilang pagkakataong magpatuloy. Ngunit may kondisyon, patuloy ninyong aalagaan ang tahanan ito at ang mga taong narito. Napaluha ang mga anak. Opo, Nay, sabay-sabay nilang sagot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. At ikaw, iho ikaw ang magiging katuwang ko rito.
Hindi dahil utang mo sa akin, kundi dahil pinili mong maging mabuti nang wala kang hinihinging kapalit. Hindi makapagsalita si Marco. Tumulo ang luha niya at yumuko bilang paggalang. Lumabas sila sa sala at tumayo sa bakuran. Ang araw ay unti-unting lumulubog, tinatamaan ng gintong liwanag ang tahanang minsang bunga ng sakit, ngunit ngayon ay simbolo ng paghilom. Sa mga matang puno ng karanasan at pag-unawa, alam ni Aling Rosa na hindi niya mabubura ang nakaraan. Ngunit hindi na rin niya hahayaang iyon ang magdikta ng kanyang kinabukasan. At habang pinagmamasdan niya ang mga taong natutong magbago dahil sa isang inang minsang itinapon, malinaw sa kanyang puso na ang tunay na yaman ay hindi kailanman nasusukat sa lupa o pera, kundi sa kabutihang naiiwan sa bawat buhay na kanyang nahawakan. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nang naging masigla ang buhay sa maliit na tahanan ni Aling Rosa. Ang mga matatanda na dati nag-iisa at nawala ng pag-asa ay ngayon kasalanan, tayo binuhay kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo nangaligtas. Naligtasan sa kasalanan. Hindi nga gawa eh. Bakit gawa? Nasa kasalanan ka nga. Paano ka makakagawa ng mabuti? Nasa kasalanan ka. Sa biyaya ng Diyos, iniligtas ka doon sa kasalanan. Yun ang unang step. Pakinggan mo ha. Sa 1 ng Mateo, versikulo 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tamo, yun ang unang gagawin ni Kristo pagka nangaral na siya. Ipinaglilihi pa lang siya, sinabi na, siya'y manganganak ng isang lalaki, pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun ang unang step ng pagliligtas. Iligtas ka muna sa kasalanan. Pag naligtas ka na kayo sa kasalanan, ano ang makasunod? Sa 6:22 ng Roma. Pakinggan mo ha. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay... Ngayong ligtas na kayo, laya na kayo sa kasalanan, naging alipin na kayo ng Diyos, meron kayong inyong bunga sa ikababanal. Pagkatapos mong maligtas sa kasalanan, dapat magbunga ka na. Ano ibubunga mo? Yung kabanalan, yung mabubuting gawa. No? Yun ang kasunod noon. Pagkatapos mong mailigtas sa kasalanan, patay ka, binuhay ka. Dahil sa kasalanan mo, patay ka, binuhay ka. Pagkatapos yung maligtas, maialis ka sa kasalanan, meron ka na ngayong, pwede ka na ngayong magbunga. Kaya ang sabi ni Kristo, yung sanga na hiwalay sa akin, hindi magbubunga sa kanyang sarili. Pero yung nakakabit na sanga sa kanya, siya ang puno ng ubas, magbubunga yon. At pagka nagbubunga, linilinis ng aking ama upang lalo pang magbunga. Basahin natin, no? Tas 15:2 ng Juan. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ayun. Pagka ikaw ay nagbubunga, nililinis ka pa ng Ama para lalo ka pang magbunga. Ano ngayon yung bunga? 5. Doon din sa talata na yun. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat... Yung bunga, alin yung bungang marami? Ako ang puno ng ubas, kayong mga sanga. Ang nananatili sa akin, lilinisin ng Ama para lalong magbunga. At ako'y sa kanya, nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Alin bunga? Kapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong, pakinggan mo kapatid, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung nakaugnay ka kay Kristo, di makakagawa ka. Yun ang ibubunga mo, yung gawain. Ano yung gagawin mo? Na siyang pinakabunga mo, na ikaw ay nakaugnay kay Kristo.
yung bunga sa ikababanal. Yun yung mabubuting gawa. Basahin mo ang 2Gs. Hindi kasi tinutuloy ng pastor na umakay sa'yo 2.9 lang ang singagawa sa'yo 2.8 hanggang 9. Hindi tinutuloy sa Gs. Tutuloy mo lang, maintindihan mo Pakinggan mo ha, kapatid. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Pinuputol ng pastor mo, gago kasi. Di kailangan ng mabuting gawa. Gago ka. Gagong pastor ang nagtuturo niyan. Hindi kailangan ng mabuting gawa. Saved by grace. Saved by grace in what? In sin. But after you are saved by grace in sin, not by your works. Paano ka makaka-work? Kasalanan ka nga. So you cannot be saved by your works. But God must save you from your sins, which is the first step of salvation. After you have been saved by grace from your sin, then you are expected to bear fruits. And what are those fruits? Those are the good works. 2 diamonds. Kaya kung itutuloy mo sa 2Gs, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen? Kaya kailangan ng mabuting gawa, kapatid. Gago lang yung mga pastor na yan, ang mga tarantado na yan, na inililigaw ang pagkarami-raming tao. Hindi raw kailangan ng mabuting gawa. Ano ngayon ang paniwala nila? Noong nakausap ko yung Baptist, hindi na kailangan mabuting gawa. Di ano gagawin mo, kako? Pwede kang gumawa ng masama? Ay, oo raw. I love slavery. Ayaw mo pala ng mabuti, gagawin mo masama. Pwede kang mangalo niya, oo raw. Basta ikaw tinanggap mo si Kristo. Kahit mangalo niya ka pa raw, pwede, maliligtas ka pa rin. Because you are saved by grace. May sabihin, kahit magnakaw ka, oo raw, sabi ng pastor dun sa Angeles. Galit na galit ang loob ko kasi ang mga nakikinig na tao maliligaw kahit ano gawin mo ligtas ka na. Once saved, always saved. Ang tawag nila, OSA. Once saved, always saved. Hindi ka na kailangan gumawa ng mabuti. Sabi ko doon sa isang miyembro, pagkatapos ng diskusyon, nilapitan ako. Kapatid, isang bagay lang tuturo ko sa'yo ha. Tanungin mo yung pastor mo. Pastor, hindi na po kailangan ng mabuting gawa. By grace lang tayo maligtas. Ang sagot niya, oo. Kasi yun ang turo niya Tanong ko sa'yo, tanungin mo, Pastor, yun po bang ikapo, mabuting gawa? Pag sumagot siya ng oo, sabihin mo sa kanya, mula ngayon hindi na po ako magbibigay ng ikapo. Kasi hindi naman kailangan ng mabuting gawa mabibisto mo ka ako yung pastor mo. Kung papayag na hindi ka na magbibigay ng ikapo. Mabuting gawa pala, yung ikapo, hindi mo na kailangan mabuting gawa, hindi ka naman maliligtas ng mabuting gawa. O edi wag ka na magbigay ng ikapo. Maginhawa pa sa'yo, may pambili ka pa ng penoy. Di ba? Kesa ibigay mo sa pastor, ipanggagarnatya lang ng walang yung pastor. Ngayon, mahahalata mo ka ako yan. Di tinanong niya, pagkaraan ng isang buwan, nakita kami ulit. Radeli, manluloko talaga yung pastor ko. Bakit? Hindi raw pwedeng hindi magbibigay ng ikapo kasi ninanakawan mo raw ang Diyos. O di bawal ang magnanakaw? Bawal pala magnanakaw, datapat mong gawin. Di wag ka magnanakaw. Di gagawa ka ng mabuti, di ka magnanakaw. Yun lang naman ang logic nun na tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. Tayo'y kanyang gawa. Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa na mga inihanda ng Diyos ng una. Tapos sabihin mo ngayon hindi na kailangan mabuting gawa, maliligtas ka. Mali. Kailangan mong gumawa, kapatid, para maligtas ka. Basahin natin ang yan din. Di ba? Basahin natin ang salita ng Diyos sa 2 ng Pilipos. Basahin natin ang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko,
kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Meron kang gagawin para maligtas, sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Para maligtas ka, magtatrabaho ka, kapatid. Walang maliligtas na hindi nagtatrabaho. Para maligtas ka, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Para maligtas ka, gagawa ka. At yung biyaya ng Diyos, nag-uutos yun na gumawa. No. Hindi nila kilala yung No. biyaya. No. Biyaya, grace. No. Grace. Ano yung grace? Alam mo ba yung grace, pastor? Alam mo yung grace? Eto, I know what yung you're grace, doing. nag-uutos yun tayo gumawa. You dare. 2:11. Basahin natin sa Ingles. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tagalogin mo, Sis Luz. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaligtasan yung dala-dala ng biyaya na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan. Marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid, banal. O di may gagawin ka, magbabanal ka, magpapakatwid ka, ang liko, magpakaliko pa, ang banal, magpakabanal pa, may gagawin ka. Marapat tayong mabuhay na may pagpipigil, matuwid, banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. May gagawin ka ayon sa biyaya. Yung mga gagong pastor, walang kasing gago, mga walang hiya, nililigaw ang tao, di na kailangan mabuting gawa. Saved by grace. Atangahan. What? Buga 11's powers. Pastor ito. Ano pa sasabihin ko sa inyo kung pwede ko lang kayong murahin? Mga ina nyo. Don't tell him though, I'm getting exposed. Gagong mga pastor ito. He's such a corrupt guy. At turo mo sa tao, di na kailangan gumawa ng mabuti. Ligtas na, by grace. Eh yung grace nga ang nagsasabi. The grace of God was manifest, bringeth salvation unto all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously. Yung makatwirang buhay, gagawin mo yung katwiran. Susunod ka sa utos. And godly in this present world. You have to do something in order for you to be saved. And those things are those good works that God had before ordained that we should walk in them. 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly equipped or furnished unto all good works. Ang sasabihin nga itong mga pastor na ito ng Baptist, ng mga Pentecostal, di na kailangan ng talaga. Kung ito lang mga ito, kaharap sa pagpapapasukan ko eh. To replace ang luloko sa kapwa-tao ginagawa. Leather. Kaya yung mga pastor, dito wala nang gustong makipagdiskusyon eh. Mapapahiya sila eh. Nakalimang diskusyon lang yata kung 6, ayaw nang makipagdiskusyon. Eh napapahiya eh. Minsan nakapirma na, umaatras pa eh. Kasi kung pag-uusapan lang yan ng harapan, liliwanag yan eh. Kasi ang mga pastor, malalakas lang ang loob magturo ng mali pag walang nakakaintindi. Dinadaya yung mga walang malay sa Biblia. We are saved by grace, not by works. This is the gift of God. That's true. We are saved from what? We are saved from the judgment in the eternal fire. No. The first step of salvation is to be saved from sin. And it is the grace of God that saves us from sin without doing any good work.
Because it is a gift of God. Pagmamahal ng Diyos sa tao yon, na kahit puro masama ang ginagawa mo, kahit mali ka, bibigyan sa biyaya niya, gusto kanyang iligtas, alisin ka sa iyong kasalanan, gaya ni Pablo. Si Pablo, napakasamang tao. Yan tinatawag niya ang kanyang sarili, I am the chief. Sabi niya, So stupid. I am the chief. 1:15 of the book of 1 Timothy. Basahin natin. It's a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Ba? Si Pablo pala ang chief ng lahat ng makasalanan sa mundo. I am the chief. Ang pinakamasamang tao ayon sa kanya, pero nailigtas siya sa biyaya ng Diyos. Naawa ang Diyos sa kanya, tinawag siya. Nung matawag siya, the first step of salvation is to save him from his sin. He was forgiven, he was baptized. Baptism is the way of God to forgive your sins, the true baptism. After baptism, ang ginawa ni Pablo, naggumawa na siya ng aral ng Diyos. Sumunod na siya sa utos. Lagi na siyang sumusunod sa utos. Yun ang kanyang ginagawa daily in his life, is to follow the words and the commandments of God. Para sabihin mo, di na kailangan mabuting gawa. Napakalaking pagkaligaw yung kinakalat niyang mga pastor na yung galing sa Amerika. Kaya dito sinasabi ko lagi, kayo mga pastor sa Amerika, ang mission nyo, mission ng demonyo. Alisin ang tao sa gawang buti at ilibre. Bakit? Kasi biyaya naman ng Diyos ang kaligtasan. Kahit ano pa gawin mo, ligtas ka pa rin. Gago. Masamang aral yan. Hindi totoo yan. Ang nasa Biblia, mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay magpapasakdal sa tao para maging dapat sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na Kristiyano, ngayong wala na ako, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. You have to work for your own salgaw pa hanggang ngayon. I did some renovation. Babasa na isang talata, di naman naiintindihan, tapos magkukulod. Hindi kailangan ng gawa. Ang ating gawa parang maruming basahan sa harap ng Diyos. Sabi, yun daw gawa natin, maruming basahan, kaya hindi kailangan yun. Hindi mo naintindihan yung sinasabi ni Isaias. Sino yung gumagawa maruming basahan? Paimbabaw kasi nagpapaimbabaw, gumagawa ka pero paimbabaw, pakitang tao, kaya maruming basahan. Hindi malinis. Ikaw, gumagawa ka mula sa puso, hindi maruming basahan yun. 6:8 ng Efeso, pakinggan nyo. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Hindi pakitang tao. Pagkapakitang tao kasi ginagawa mong mabuti, maruming basahan yon sa paningin ng Diyos. Pero ginagawa mo mula sa puso ang kalooban ng Diyos, sino magsasabing maruming basahan yon? Iharap mo sa akin, sasampalin ko. Sasampalin ko ng salita ng Diyos. Napakawawalang yung mga tao ito. Kaya ako, nakakaramdam ako ng sama ng loob Para sasabihin na, hindi na kailangan gumawa. Tayo nga kamanggagawa ng Diyos. Paano ka natawag na kamanggagawa? Wala kang ayaw mong gumawa. Kaya yung mga pastor na yun, tamad yan Magbasa man ng Biblia, di nagbabasa yan Kaya hindi natututo. Bakit? Kasi nga, wala lang kailangan gawin. Tanggapin lang si Jesus. Taas lang ang kamay, saka praise the Lord. Ligtas na. Ganun. Ewan ko sa inyo. Sana naunawaan mo punto ko.
Hindi pa ako tapos, kapatid na Melina, no? Ito aking patikim lang ito sa'yo. Hindi ko pa nga nilalagyan ng sili, eh. Maalaman mo, pag nagpatuloy ka ng pakikinig, maalaman mo. Naunawaan mo punto ko, kapatid na Melina. Maraming salamat po, Brad Eli, na naliwanagan po ako. Kaya sana sa pagpapatuloy ko po, marami pa akong marinig. Ngayon naman po nagpapatuloy ako, binabato naman po ako na bakit daw po lahat nasa screen ang pinapanood, hindi daw po tulad sa mga baptist na individual ang pagtuturo. Bakit daw sa amin, alam mo kasi sa amin, kapatid, ganito, kulang kami sa manggagawa. Nasa Biblia yon. Nasa Biblia yon. Kaya yung kakulangan ng manggagawa, we are augmenting it by the technology we have now. Nung mga apostol nung araw, maganda nga ngayon napapanood mo Mga apostol nagsusulat lang Hindi sila makarating, wala silang masyadong pamasahe, matagal ang biyahe, nagpapadala lang sila ng sulat. Kasi marami silang ginagawa. Ako, kung lahat kayo lilibutin ko, no? Matatagalan bago malibot kayong lahat. Pero ngayon, buong mundo nakakausap ako. Mas maganda kaysa sa panahon ng mga apostol, sulat lang. Ngayon hindi, may audio pa, may video pa. Kita mo pa kung ang gaano ko kapangit. Diba, kapatid? Nakikita mo, ay pangit pala si Brother Eli. Pwede nakita mo ako. Pero kahit pangit ako, yung sinasabi ko, napakaganda salita ng Diyos yun. No? Kaya dito sa amin, alam mo, kapatid, ganito. Kapatid na Melina, bago ka pa kasi, hindi mo pa masyadong maintindihan. Noong unang panahon ng mga apostol, hindi makakarating sa lahat ng lugar. Ang nangyari, yung 7 churches in Asia, yung 7 iglesia sa Asia, hindi nararating ng mga apostol. Asia yun nasa Jerusalem sila Si Pablo naman, nasa Roma, nasa Italia, nangangaral. Hindi niya marating yung 7 iglesia sa Asia na kanyang naipundar. Alam mo nangyari ron, kapatid, merong iniligaw ni Jezebel, no? Yung iglesia sa Asia, merong nadaya nung aral ng mga Nicolaita. Kasi hindi sila nakakausap ni Pablo. Meron akong ganong kaalaman sa Biblia na pagka wala pala yung nangangaral, pwedeng yung nakadistino kaya kahit hindi mo idinistino, naglalakas loob na magturo, kagaya ni Jezebel. Niligaw yung mga kapatid doon. Basahin nga natin para hindi ako nagkukwento. Sa 2:19. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at Pisa mo. Sa anghel. At sa anghel ng iglesia, sulat mo kay na sinabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng minas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Datapwat mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. Ako mo hindi nararating mga apostol, nakaimbo na si Jezebel. Tumayo ba naman sa mga kapatid doon at pinakakain yung mga kapatid ng bagay na inihahain sa Diyos-Diyusan. Yan ay nangyari sa iglesia sa Tiatira. Yun namang iglesyang bago yung sa Tiatira, ilagay mo sa 12 kapatid na Luz. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay sulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Sa 20, sa 2, 2:13, 2:12, sa iglesia sa Pergamo. Basahin mo sa 14 ngayon. Datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo.
sapagkat mayroon gadyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam na